So, good day everyone. Today we're going to tackle about asphyxia by strangulation. Asphyxia by strangulation is produced by a compression of his neck by trying to ligature around the neck and the two ends are pulled in the opposite direction in such a manner to tighten the ligature. So dito po, isa po itong kondisyon kung saan nawawalan ng oxygen ang ating body dahil sa pagka-compress or pagkasakal sa leeg natin. So, this compression can caused by hands or ligature and other objects. Nagre-resulta po to ng pagkawala ng malay and worst, ikamatay po natin. Next slide po. So, there are three causes of death in ligature strangulation. One is asphyxia due to occlusion of trachea. So, dito naman po is nawawalan ng oxygen yung katawan ng tao dahil may nakabara sa trachea niya or sa what we call windpipe po. Yung kung saan yung pipe is nakakonect siya sa lungs. Kaya dahil may nakabara sa trachea, nawawalan po ito ng oxygen. Yung hangin po, hindi siya pumapasok sa lungs natin. So, best example po nito is yung choking. So, next is cerebral anoxia due to compression of cerebral artery. So, dito naman po is, ibig sabihin, yung brain natin is hindi siya nakakakuha ng sapat na oxygen dahil sa pagkakaipit or pagkakakompress ng mga ugat na nagdadala ng dugo sa ating utak. So last but not the least is invasion of his respiratory center due to pressure on the vagus and sympathetic nerve. So dito naman po, yung vagus nerve at sympathetic nerve ay nasa leeg natin ay mahalaga. Mahalaga to sa pag-control ng ating hininga and sa tibok ng puso. So kapag naiipit yung mga ito, nauudlot yung mga signal sa utak natin para huminga na maaaring magdulot ng pagkamatay kahit hindi pa siya tuluyang nasasakal. Next slide po. Next reporter po. So, is manual translation of throttling. Ano nga ba yan? Throttling is a type of asphyxia that caused by the use of bare hands, yung mga kamay natin, to apply to pressure, obstruct, and then airflow, and trachea and the for or the blood to vessel, carotid, arteries, or jugular veins to cutting of oxygen to the brain and lungs. So, sinasabi dito, ang ginagamit dito is kamay sa pagsakal kapag sinakal yung leeg natin, nawawalan tayo ng hininga, maaring maaring maaari siyang mawalan ng malay o consciousness, so maaring papunta sa asphyxia dead. So next. Special form of strangulation po naman ay ang form of strangulation wherein palm of the hands are used in applying pressure over the neck while as assailant a tear in front at the back of the victim. Ang sabi naman po dito sa form of strangulation ay paggamit din po ng kamay tulad ang tawag po doon ay manual strangulation po. Ayun.
sorry, manual na pagsakal po siya. And then garroting naman po, form of strangulation wherein a metal collar of strap is placed around the neck and intended to compress the neck. Ang sabi naman po dito sa garroting, ito po yung may ginagamit na po siya na pagsakal, tulad po ng alambre po, tsaka ng lubid. Ang garroting po ay isang napakapanganib na pagpatay ng isang tao po. Yun lang po. Thank you. Mugging, a form of strangulation wherein the silent victim and the forearms is applied in front of the neck. Dito naman po ay, yun po yung sinasakal kagamit ang braso mula sa likod. Parang halimbawa, may lalapit sa'yo sa likod, tapos biglang iipitin yung liig mo gamit yung braso niya. Ibig sabihin, sinasakal ka gamit yung braso sa liig ng tao mula sa likod. Compression of the neck with a stick, rod, or pipe. This is a form of strangulation wherein a piece of pipe, rod, or stick is used in applying pressure over the neck, and the assailant is either in front or at the back of that victim. Dito naman po, ito yung ito naman yung ginagamitan ng matitigas na bagay, hindi na braso o kamay. Yung parang tubo, kahoy o bakal, tapos ididiin sa liig hanggang hindi ka na makahinga. Yun lang po. Next po. Asphyxia by suffocation. This is the inclusion of the all form the lungs by the closure of air openings or obstruction of air passage form the external openings. Dito naman po ay sa dahil sa pagkakasakal, ito ay ang pagkawala o hindi makapasok ng hangin sa baga dahil sa pagsasara ng mga daanan ng hangin o pagbara sa mga butas ng katawan na dinadaluyan ng hangin, tulad na lang po ng ilong at bibig. Ang taong nakakaranas ng ganitong uri ng aspasya ay hindi makakahinga o sa pagkakabara o pagtakip ng ilong at bibig, kaya hindi makapasok ang hangin papunta sa baga. Pag tumagal ito, maaari itong mauwi sa pagkawala o pagkamatay. Next po. Smoothing, caused by the closing of external respiratory orifice, mouth adristils, either by the use of hands, cloth, pillow, or lint. Ito naman po ay isang paraan ng pagkatigil ng buhay o pagpatay, kung saan ang isang tao ay hindi makahinga dahil tinakpan ang kanyang bibig at ilong. Maaaring gamitin ng kamay, tela, o kumot para takpan ang daan ng hangin. So, dito naman po ay uri rin po ng aspasya, pagkaubos ng hangin o oxygen sa katawan. At kadalasang sinasadya o lalo sa mga Sorry po. Ang poverty relying common is accidentally muddling either from beating or pillows. Common ano dito is yung sa mga children, ito yung karaniwang aksidente na cover yung nose ng materials ng quarry clothes or na mga clothes or basta yung nasa paligid nila na makaka-apekto sa paghinga nila. For example, kung yung baby natutulog siya, then naanuhan siya ng kumot.
Natabunan. Gagging. Application of materials, usually hand care, lining other clothing materials through the mouth and nostrils. Um, um, it involves covering the child's mouth and nose with material, preventing them from breathing. Common materials used include yung mga same lang na mga kumot or mga unan. Yan. Examples dito is, kunwari, natakpan yung nose nila or may nilagay sila sa nose nila, then tatakpan na yung bibig nila, nahihirapan sila huminga. Plastic bag suffocation, used from plastic bag common. Nakalagay na dyan na plastic bag. So, karaniwan na ano niyan is kapag nahantay ng mga plastics na nahihirapan sa plastic. Kunwari yung children na aksidente niyang na ano yung plastic sa mukha niya. So yun, nahihirapan siyang huminga. Nagkakasya ng suffocation. Next reporting. Next is suffocation by choking. It is a form of suffocation brought about by the impaction of the foreign body, food, or clots in the respiratory passages. So ito po yung when we say choking, di ba, is parang minano kayo, then na-obstruct yung airway natin, kaya nasa-suffocate isang tao. So under po ng choking is vomitus to alcohol intake. So, vomitus po, ito po yung refers to the act of vomiting which occurs due to excessive alcohol intake, yung sobra sa pag-inom sa alak. Then, when a person vomits, so possible yung mga contents ng suka na yon to enter to our airway. Then, potentially mag-cause sa choking. The next one is bleeding pulmonary tuberculosis. Ito ay severe lung function that can lead to coughing up blood. So, kung ang ito is may ganitong condition, di ba parang cough forcefully, yung sobrang lakas na may tendency na may nasasamang dugo, ganon. So, yung dugong yun, may cause blockage or maharangan yung airway ng isang tao. The next one is dentures. Dentures, ito yung mga false teeth, artificial like veneers, ganon. Diba, di may iwasan talaga pag kumakain yung isang tao. Then yung false teeth na yon, posible na madidislodge or matatanggal yung pagkakadikit. So if that artificial teeth moves to our throat po, it can obstruct the airway and cause choking. The next one is bolus of food. Bolus of food po, this term describes a mass of food that is swallowed, inalunok. So if a bolus is sobrang laki, then hindi siya na-chewed properly, it can or masastuck siya sa lalamunan natin. That will lead to choke. So usually nangyayari ito is sa mga bata. Ayun lang. Next reporter, please. Asphyxia by drowning or submersion in water. The air passage of submerged in water, thereby preventing the forced flow of air into the lungs. The whole body doesn't need to be submerged in water. So, yung air passage daw, yung, yung air passage daw is, shit. Yung, yung air passage daw is yung nilalabasan daw ng hangin ng tao is naka-ano raw sa tubig, nakalubog. So, nag-ano yun na hindi sila makahinga. Kaya dapat daw yung whole body is hindi nakaano sa ilalim ng tubig. Like,
Sa ano naman po, external findings, number one, clothes are wet with foreign bodies, dingy and pale face. Ito naman po sa initial external examination ng biktima. Napansin basa ang mga damit at may mga foreign bodies na nakakapit, posibleng mga damo, buhangin o iba pang debris, kaya may posibilidad na ang katawan ay nasubmerged sa tubig. Maputla rin ang mukha ng biktima na indikasyon ng kakulangan ng sirkulasyon ng dugo bago o pagkatapos ng kamatayan. Number 2 ay eyes closed or maybe half open, conjunctive, and pupils delayed. Ito naman po pagdating naman sa mga mata, napikit o kalahati bukas ang mga ito. May mamumulang o congested na conjection sa conjunctive na karaniwang senyales ng aphasia o pagkakulong ng hangin. Dilated din ang pupils na maaaring sanhi ng hypoxia o kakulangan ng oxygen sa utak. Next reporter po. Number 4, uh, Cortis anserina, also known as goose flesh or goose skin, is a condition where your skin looks bumpy in ways similar to the skin as a flock goose. This usually happens on your arm or legs. When you are cold or scared, it's occur because the muscle attached to your hair follicles contracted, causing the skin to pucker and look like a tiny bump. So when you feel a chill or get frightened, your body reacts by making your skin looks like a ghost skin. And number 5 is um, shopping on the whistles form that accumulates the nostrils and mouth, which increase in upon on pressure in the chest. A simple term, this is talking about a white substance that can build up around your nose and mouth, especially when you apply pressure to your chest. It basically describes mucus or phlegm that you might have when you're sick or have a cold. So when you cough or sneeze, this white substance might come out. Next reporter go.
Number 1 na ba? Hello? Yung muna, Anong number? Number 1 na? start ko na sa number The lungs may be voluminous with a dewy feeling of slightly increasing the weight. Edema accusum. The emphysema because sana. The emphysema because the air being driven by the fluid of the surface. Dito naman po emphysema edema ay pangunahing nalarawan sa pamamagitan ng acquisition o ng likido sa mga baga. Maaari itong makasama sa namabuhay o emphysema o isang kondisyong kinasangkutan ng air trappings. Next na. Okay, number 2, stomach content. Plenty of fluid and other foreign bodies. The absence of water in the stomach indicates that death is rapid and submersion is made after death. Sabi po dito, may laman daw pong fluid at iba pang mga bagay sa tiyan pero wala pong tubig. Example na lang po natin na usually na case po dyan is yung mga nababalitaan po natin sa TV na yung mga pinapatay po then tinatapon sa tubig. Sabi po kasi dito na kung ang autopsy daw po ay nakita or may nakita pong mga juice or kahit ano pong liquid, soft drinks, ganyan po. Pero wala po siyang wala pong pool water or wala pong tubig na galing po sa tinapunan po ng bangkay. Ibig po sabihin daw po, posibleng sinyalis daw po na patay na daw po yung tao bago po siya itapon sa tubig. And next po, number 3. Next reporter po. number 3 po sa postmortem findings po sa internal body. Yung kanang bahagi daw po, yung right side daw po ng puso is dilated na or lumuwag. Meaning po nun, napuno po ng darker na dugo at fluid na hindi po namuo. Sign po yun na parang yung dugo is hindi nakatanggap ng oxygen. Kaya yun yung karaniwan sa mga nalulunod. So, yung Gettler test naman po, ito yung ginagamit para malaman kung yung nalunod is nalunod ba sa salt water or sa fresh water. Kung nalunod po siya sa salt water, yung chloride content po niya sa left ventricle ng puso niya is mataas yung chloride content, which is yung difference is 25 mg. Kung nalunod naman daw sa fresh water, mas mataas yung chloride content niya sa right ventricle ng puso. Next po. Organs, presence of subpleural and subepicardial petechial hemorrhage or called pterygiospots. Sabi dito, ang pterygiospots daw po, ito po yung maliliit na pagdurugo sa ilalim ng lining ng baga at puso. Para po mas maintindihan po natin, example po, isipin po natin na parang may maliit na kagat ng lamok o maliit na pulang tuldok na lumabas sa ilalim ng balat mo kapag sobra ka pong naipit o napersa. Sa kaso ng pagkalunod po or pagkasakal, ang mga pterygiospots daw po ay parang ganoong maliliit na mantsa ng dugo na sa loob ng katawan, partikular sa baga at puso. Nagpapakita daw po ito na na-stress po or nawalan ng oxygen ang internal na organs bago po namatay yung tao. Okay, next reporter po. Thank you. Conclusive findings in drowning. Dito naman po, yung final na resulta ng investigation sa pagkalunod. Number 1, clenched fist with foreign bodies in the hands of the victims. Dito po,
yung biktima is nakikita po na nalunod is nakikita po na yung kamay is nakakumkum tapos may laman na kung anong di karaniwang bagay sa loob nito. Then number 2, increase lang volumes and weight and edema of the lungs. At dito naman po mas yung dami at bigat ng baga, bunga ng pamamanas, bunga ng pagkalunod. And then number 3, presence of water in stomach. Dito po, yung victim is nagkakaroon ng tubig sa loob ng tiyan. Then number 4, presence of throat foam and foreign bodies in the respiratory passage. Dito naman po nagkakaroon ng bula at di ka rin naman bagay sa daanan ng paghinga. Then number 5, presence of water in the middle ear. Dito po nakikitaan po nila yung biktima na may doon tubig sa gitnang tainga. Then detailed in negri, dark bloated condition of the face is drowning with the bronze color of the head and neck. Dito po nakingitim po yung mukha at namamaga yung mukha ng biktima dahil sa pagkalunod. At ang ulo at leg ay kulay ng bronze na lang. Ang asphyxia daw po, ito daw po ay tumutukoy sa uri ng asphyxial death. Sa sanhi ng trauma sa dibdib at tiyan na pumipigil sa normal ng pagpapalitan ng mga gas sa baga. Ang trauma daw po ay humahadlang sa daloy ng hangin or sirkulasyon ng dugo natin na humahantong sa hypoxia pag-agaw ng oxygen at posibleng sanhi ng kamatayan po natin. Next slide po. Birthing, form of traumatic asphyxia invented birth. The murderer will sit or kneel on the chest of the victim and cover the nostrils and mouth to prevent the flow of air into the respiratory passages. Yung birthing naman daw po, isang tiyak na paraan ng traumatic asphyxia na pinangalanan ni William Burke. Ito ay nasasangkot sa isang anyo ng pagpatay kung saan nakaupo o lumodang salarin sa dibdib ng biktima. Pinipiga ito at tinatakpan ng butas ng ilong at bibig ng biktima upang harangan ang daloy ng hangin. Pinipigilan nito ang paghinga ng biktima na humantong sa asphyxia at kamatayan. Ang pamamaraang ito ay epektibong nagdudulot ng paghinto sa paghinga sa pamamagitan ng panlabas na komprehensyon ng thoracic cavity po. Next reporter po. Asphyxia by breathing irrespirable gases. Some gases, when inhaled, are detrimental to life and health. The most common gases which cause asphyxial death are carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen sulfide, and sulfur dioxide. Ang asphyxial breathing daw po, ito po yung pagkamatay o hirap sa paghinga dahil sa paglanghap ng mga gas na hindi pwedeng malanghap ng tao. May mga uri pong gas na kapag nalanghap ng tao ay delikado sa kalusugan at buhay. Ang pinaka-common po ng mga gas na nadudulot ng asphyxial death o pagkamatay dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang una po dito yung carbon monoxide po. Gas na walang amoy at kulay, karaniwan nanggagaling sa usok ng kotse o appliances na hindi maayos ang ventilasyon. Pangalawa naman po, ito po yung carbon dioxide po. Ito, natural na gas pero kapag sobrang dami sa paligid, nawawalan ng oxygen. Hydrogen sulfide, mabahong gas na parang amoy bulok na itlog, makikita sa mga invernal o sewage. Yung last po is sulfur dioxide, gas na irritante sa mata at baga, kadalasang nanggagaling sa industrial pollution. Thank you.